Hello, good day mga boss. Siya ulit ng DIY Kurips. So ngayon, mag-install tayo ng eyeline dito sa ating headlight. So bali kailangan natin buksan itong pinaka headlight natin, ihiwalay yung lens. Itong eyeline na to, nakakabit yan dito sa lens. So pagtanggal nyo, yung pinaka eyeline, pwede nyo na rin tanggalin. Tapos ito, iwa-wiring na lang natin. I-check ko kung itong dalawang wire na to meron akong pwedeng paghinangan sa loob para hindi na tayo magpapagapang pa ng wire. Yan. So i-check ko muna kasi pwede natin yan itap doon sa ating low beam. Yan, pwede yan doon sa low beam o kaya doon sa park light. Pwede yan itap doon. Ang lang kasi, hindi ko alam kung anong bolts yung nandun sa park light natin at saka dun sa low beam. Although 12 volts yung sa motor, meron kasi mga circuit board yan dito sa headlight na baka mamaya pinapababa nila yung pinaka voltage papunta dun sa low beam at saka dun sa park light. So hindi tayo basta-basta pwede mag-tap. Pero kung sakaling wala naman tayo mapapagtapan dito ng 12 volts, syempre papagapangin natin palabas tong wire. Yan. Bali dito, ang gagawin muna natin, iinitan muna natin to ng heat gun. Paikot. Ito. Meron tayong heat gun dito. Yan, heat gun. So ang gagawin ko, initan ko muna siya paikot. Yan. Tapos, siguro 5 minutes, tapos tatry buksan pagka hindi pa, another 5 minutes. Hindi kasi siya pwedeng bibiglain mo lang kasi baka malusaw yung plastic. So, unti-unti lang hanggang lumambot yung pinaka-sealant. Yung sealant kasi yung nagdidikit doon sa pinaka-lens, pati dito sa assembly. Tapos, para maiangat din natin yung mga lock, yung mga clip. Yan. After nun, so ito, tatanggalin ko na lang muna. Hindi ko na papakita sa inyo para hindi ganun kahaba yung video. Pagka nahiwalay ko na, papakita ko na kung paano naman natin ito ikakabit. Di bale ito, napaghiwalay na natin yung pinaka-lens doon sa assembly. Kailangan nyo ng headlight opener. Yan, kailangan nyo na ito. Tapos, syempre, bago natin ikabit yung pinaka-eyeline or yung lazy eye, testing nyo muna kung gumagana. Yan. Di bali, itong lazy eye kasi na nabili ko, napapalit-palitan yung kulay niya. Kailangan nyo lang ng magnet. Tapos ito yung pinaka-sensor. Yan. Papalit-palitan yung kulay, pati yung mode. Yan. Gusto nyo yung gumagapang-gapang. Yan. Pero at least lang gumagana siya. Pero dun lang tayo sa puti. Kasi ayun lang yung legal na kulay. Yan. Yan lang tayo sa puti. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo ngayon, patayin muna natin. Yan. Ito yung pinaka-lens natin. Yan. Bali may screw lang yan. Ito. Sa dalawa, tatlo. Parang, ito pa sa taas. 4, 5. Di bali 5 screw yung kailangan yung tanggalin. Tapos yung screw na yan, ayan na rin yung gamitin nyo pagka ikinabit nyo to. Yan. Sa 2, 3, 4, 5. Tapos, ito yung loob ng headlight. Yan. Ang daming laman sa loob. So, hindi ko rin naman makita yung mga label. Hindi ko na isusugal. So, ilalabas na lang natin yung wire. Susuplayan na lang natin ang galing sa labas. Hindi na ako magtatap dyan sa loob. Mahirap na kasi pagka nasunog yan, 6,000 hata yan. Mahirap na. So, ang gagawin ko na lang, ito, papagapangin ko papunta doon sa likod. Yan, dito. Papunta doon sa likod. Tapos, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Pero, i-assemble ko na to, kakabit ko na to dito. Tapos, ito, ilalak ko na. Tapos, yung wire, palabas sa likod. Yan, so, balikan ko kayo mamaya. Di ba, ito na, nakabit na natin yung eyeline. Ito. Tapos, ito yung wiring. Tapos, yung pinaka-sensor, dito ko na lang nilagay. Yan dito. Kasi hindi siya abot dito sa baba Dito ko sana planong ilagay kasi hindi abot. So, dito na lang sa side. Para every time na need natin magpalit ng kulay, dito nyo na lang itatap. Yan. Sa labas ng headlight. So, dapat tinetesting nyo, kung kaya bang abutin ng magnet yung pinaka-sensor. Yan. So, ito tinesting ko na to kanina. Testing ulit natin ngayon.
Yan. So, tingnan nyo, sa labas ko lang siya itatap. So, inaabot naman siya. So, pagka need natin palit-palitan yung kulay, pwede. Yan. Hindi nyo kailangan buksan yung headlight ulit. Ayan. So, dito nyo lang tatap sa labas. Ayan. So ngayon, isasarado ko na to, tapos ilalabas na natin yung wire. Di bale, ito na yung pinaka-headlight natin, no? Nasil ko na yan. So ang gagawin nyo muna, no, pagka isisil nyo siya, initan nyo muna ulit lahat. Yan. Pati yung dito sa lens nyo, iinitan nyo rin. Para yung sealant matunaw bago nyo sila pagdikitin. Para pagka pinagdikit nyo, so yung sealant na naiwan dito sa assembly, tapos yung sealant na naiwan dito sa pinaka lens, parehas silang maging sticky. Tapos para pagka pinagdikit nyo sila, magkakapitan na yung dalawang sealant, no? Tapos ang gawin nyo, press nyo lang. Yan. After nyo makabit ng buo yung pinaka-assembly at saka itong lens, initan nyo ulit. Yan. Paikutan nyo lang ulit ng init, tapos i-press nyo pa ulit. Kasi baka mamaya hindi nyo siya na-i-press ng dikit na dikit dahil hindi nyo pala natunaw ng maayos yung mga sealant. Kasi meron mga time na gano'n, ano, ininitan nyo, natunaw yung ibabaw lang, pero yung sealant sa ilalim matigas pa, kaya hindi nyo ma-i-press ng mahigpit. Yan. So, ayun ang pinaka-logic doon. After nyo pagdikitin, iinitan nyo ulit, paikot-ikot. Tapos, try nyo ulit i-press. Mararamdaman nyo, lulubog pa ulit yan. Ibig sabihin nun, natunaw na talaga yung naiwang sealant. Kaya, napipress nyo na ng maayos. Yan. Tapos, yung pinaka-wire ng lazy eye natin. Ito. Dito ko na lang pinadaan. Dito na lang sa likod. Ito, natatanggal lang naman to. Hugutin nyo lang. Tapos yan yung padaanin sa likod. Bale, ito na yan. Ito, pwede nyo itong itap doon sa wire nung cigarette charger natin, no? Kung NMAX B2. Yan. Pwede nyo itap to doon kasi mababa lang naman ang consumption nito kasi LED lang naman to. Yan. Doon nyo na lang to itap. So, hindi ko na mapapakita sa inyo, no, kung paano to itap. At saka, kung ikakabit ko rin naman to sa motor ko, hindi ko to itatap doon kasi meron akong ginawang mga separate line kung saan ko siya pwedeng ilagay. Nag-install kasi ako ng fuse box doon na doon ko na tinatap yung mga additional na accessories ko. Yan. Pero ito, pwede nyo itap to doon sa cigarette charger kasi mababa lang yung consumption nito. Yan. So, tapusin na natin tong video na to, no? Sana nakatulong doon sa mga gustong mag upgrade or update nung kanilang headlight. So, ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.